Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa videong ito, may kilala nyo ang 5 nakakatakot na hayop na madalas na maging kontrabida sa mga pelikula. Umpisahan natin ang kwentuhan sa isa sa pinakamalakas na hayop. Ito ang mga oso. May bigat ito na 700 kilos, kaya ang sabi ng iba, 2 beses daw itong mas malakas pa sa leon. Kayang-kaya daw nitong magpatumba ng malaking puno. Kaya kapag inatake ka nito, siguradong magkakalasog-lasog ang iyong katawan. Ito ang mga dahilan kung bakit madalas ipakita sa pelikula ang mga oso bilang mabangis na hayop na may ganang kumain ng tao. Pero, meron kang dapat malaman sa mga oso bago mo sila katakutan. Alam mo ba na mas takot pa ang mga oso sa tao? Sa tuwing meron silang makakasalubong na tao, mas gusto na lamang nila ang umiwas. Nagiging delikado lang naman ang mga oso sa tuwing nanghihimasok tayong mga tao sa kanilang teritoryo. Para hindi mo matikman ang bangis ng mga oso, mas mabuti kung ikaw na mismo ang lalayo at hayaan na lang natin silang mamuhay sa kanilang likas na tahanan. Hindi totoo na kumakain ng tao ang mga oso. Sa halip nga mas gusto pa nila ang kumain ng isda, prutas at mga bulok na karne na kanilang nakikita sa daan. Kaya kesa katakutan mo ang mga oso, mas mabuti kung irespeto natin ang kanilang pamilya at huwag natin silang sasaktan. Kung sa umpisa pa lang ng ating kwentuhan ay nag-e-enjoy na kayo, pues, dapat yung pindutin ang subscribe button, lalo na kung mahilig ka sa mga content na may kinalaman sa hayop. Kung napindot nyo na ang subscribe button, edi maraming salamat. Pangalawa sa ating listahan ng mga kinatatakutang hayop sa pelikula ay ang itim na pusa. Madalas gamitin ang itim na pusa sa horror movies dahil naiugnay sila sa kampo ng kasamaan. Sabi nila, ang mga itim na pusa raw ay sumisimbolo sa kamalasan at ang pinakamatindi, tanda raw ito ng kamatayan. Pero tama nga ba na dapat nating katakutan ang mga itim na pusa? Kung tutusin, ang mga itim na pusa ay walang pinagkaiba sa ibang kulay ng pusa. Sabi nila, mas matalino at mas misteryoso tumingin ang mga itim na pusa, kaya tuloy na pagkakamalan silang alagad ng kadiliman. Kapag nakuha mo ang kanilang kiliti, siguradong hahanap-hanapin mo ang lambing ng itim na miming. Hindi rin totoo na malas sa bahay ang pagkakaroon ng itim ng pusa. Baka nga swertehin pa ang inyong bahay dahil magaling itong manghuli ng daga. Kung meron kang dapat katakutan sa pusa, iyon ay ang nakamamatay na rabies. Kaya dapat, siguraduhin mong nababakunahan ng anti-rabies ang inyong pusa. Pilitin mo silang magpabakuna kahit mukha silang sinasaniban ng espiritu. Sa ganung paraan, okay lang kahit kagat-kagatin ka pa ni Muning. Ang susunod sa ating listahan ay ang higanting bayawak. Ito ang Komodo dragon. Meron itong higanting katawan, matutulis na kuko at makamandag na kagat, kaya hindi nakapagtataka na madalas itong gawing kontrabida sa pelikula. Kahit sino ay mapapatakbo sa takot pag naka-face to face mo ito. Madalas kasing pinapakita ang Komodo dragon bilang halimaw na kasing laki ng mga dinosaur. Pero, may katotohanan nga ba ito? Dito sa isla ng Komodo, Indonesia, matatagpuan ang mga tunay na Komodo dragon. Tama naman na mukha itong dinosaur, pero hindi totoo na kasing laki ito ng dinosaur. Humahaba ito ng 10 talampakan at may timbang na 160 kilos, malayo sa sukat ng halimaw na madalas ipakita sa pelikula. Gayunpaman, ito pa rin ang pinakamalaking species ng lizard sa buong mundo. Kapag nakakita ka ng Komodo dragon, dapat ay iwasan mo ito. Kilala kasi itong agresibo at kapag kinagat ka nito, pwede kang mamatay sa kamandag. Buti na lang at naninirahan lamang ito sa isla ng Komodo, kaya kailangan mo pang sumakay ng barko papunta rito para lang makakita ng higanting butiki. Ang pang-apat sa mga hayop na palaging kontrabida sa pelikula ay ang mga daga. Sino ba naman ang hindi kikilabutan sa tuwing ginagapangan sila ng bubuwit? Ang tawag sa matinding takot sa daga ay nosophobia.
Sa pelikula, madalas na umaatake ng tao ang mga daga, kaya wag mong gagalitin ang mga small but terrible na bubuwit. Kung tutuusin, hindi naman mabangis na hayop ang daga di gaya ng sa pelikula. Para sa iba, nahikitan pa nga sila rito kaya gusto nila itong alagaan. Madalas mo itong makikita na pag-alagala sa basurahan o sa mga lugar na puno ng basura. Hindi agresibo ang daga, ngunit dapat mo silang iwasan. Ang mga daga kasi ay naghahasik ng sakit gaya ng leptospirosis, hantavirus, salmonellosis at typhus. Ang mga sakit na ito ay nakamamatay, kaya dapat lang na panatilihin nating malinis ang kapaligiran upang hindi dumami ang daga. Kaya tama lang na maging kontrabida ang mga daga dahil kada taon may mga tao na namamatay dahil sa sakit na dala ng mga bubuwit. Diyan ba sa inyong bahay, marami din bang daga? Mag-alaga ka ng itim na pusa para kainin niya ni Muning. Para sa huling hayop na inyong mapapanood, siguradong minsan na kayong natakot dito nung bata pa kayo. Naniwala ka rin ba nung paslit ka pa na ang mga paniki ay nagpapanggap lang na aswang o vampira? Madalas rin kasing ipakita ang paniki bilang kampo ng kasamaan. Kahit ako, medyo takot ako sa paniki nung bata pa ako dahil akala ko noon mga aswang ang paniki. Sa totoong buhay, napakalayo ng paniki para tawaging halimaw. Ang mga paniki kasi ay insectivorous at tanging insekto lang ang kinakain. Ang iba namang paniki ay frugivorous, ibig sabihin, prutas lang ang chinichibog. Totoo naman na nakakatakot ang itsura ng paniki, pero hindi naman tama na paslangin ang paniki dahil sa kanilang itsura. Mahalaga ang papel ng mga paniki sa ating mundo dahil sa isang gabi lang, kaya nitong kumain ng 1,000 piraso ng lamok. Sila pala ang tirador ng mga pesting lamok tuwing gabi. May mga paniki naman na nakatutulong sa paglaganap ng pollination kaya nagiging prutas ang bulaklak. Kung wala ang mga paniki, maaaring hindi mamunga ang ilang halaman at puno. Diyan mo makikita na ang paniki ang isa sa pinakamahalagang hayop sa ating mundo kaya hindi natin sila dapat pinupuksa dahil lang sa nakakatakot ang kanilang itsura. Alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Yun ay ang kamangmangan. Kung inosente ka at mabilis maniwala sa mga fake news, malamang ay mabilis ka ring matakot sa mga hayop na hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya sa maniwala ka sa mga horror movies na napapanood nyo, mas maganda kung magsaliksik at tuklasin ang mga hayop na inyong napanood kung dapat mo nga ba silang katakutan. Doon mo kasi malalaman na ang mga hayop na yon ay merong palang kahalagaan sa ating mundo. Kumbaga don't judge the book by its cover. Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop ang inyong kinakatakutan na alam mo sa sarili mo na hindi naman talaga delikado? Para sa akin, takot ako doon sa mga gagambang bahay kahit alam ko na hindi naman sila nangangagat. Kung ano man ang hayop na inyong napili, paki-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Kyrie at Kyler Tagle. Hello rin kina Maria Cloud at Maria Catalia. What's up kay Louie Kual? Shoutout kay Reden Esplana, Christian, Kaisen Leonardo at Mama Jervy. At kina Prince Ronry Capasio, Lorraine Pearl Layosa at sa pamilya Dedase. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!